Si General Nicolas Torre III ay kilala sa pagiging kaanib sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. At si Senador Rodante Marcoleta, matagal na din kilala na aktibong kaanib sa INC. No? Hindi kaila Magtatayo ako ng 1,000,000 na bahay sa loob ng isang taon. Ang ilang si taon? Tatlong taon na eh. Nasaan ang Senador pabahay? Rodante Marcoleta aktibong kaanib sa iglesia na tatag ni Felix Manalo. Samantalang si si General Nicolas Torre III matagal na umanong kaanib din sa INC, ngunit ayon mismo sa Iglesia ni Cristo Media INC TV, siya ay natiwalag na dahil sa di pagsunod sa utos ng ministro na di patanggap ang kanyang assignment. So, dagdag pa dito mga kapatid, alam nyo, mga di basta-bastang nagiging kaanib sa INC tatag ni Felix Manalo. Kung mapansin ninyo. Ha? General, senador, isa sa mga taktika, yung paggamit ng INC sa mga sipi mula sa mga aklat katoliko na madalas pinagputol-putol nila na wala sa konteksto upang makahikayat sila ng mga miyembro o bagong kaanib sa iglesyang tatag ni Felix Manalo sa taktikang ito. At alam nyo, kung nagsunod kayo sa ating mga talakayan, ang grupo ng The Revealers sa INC gumagamit sa parehong estilo. Pero yung mga aklat katoliko na kadalasang ginagamit ng mga ministro, lalo na pag may debate. Pero alam nyo ba mga kapatid, nakapagtataka talaga. Bakit? Dahil deleted ang kanilang mga video ngayon. Ito, una ang tinig ng karunungan, deleted ang video niya, matapos natin sinagot yung mga tuligsa na may kaugnayan sa pananampalatayang katoliko. So, itong mga taktika kasi nila ang nakapahikayat kahit general. Kung puntahan din natin ang isa pang deleted video maliban sa itong tinig ng karunungan. Natin kasi itong taong ito madaya ito eh. Si Tampered nang kakatyan ng bahagi ng video mo tapos i-out of context niya kung ano yung sinabi. Sinagot natin yan mga kapatid at pagsagot, eto na lang. 4 pagkatapos biglang nabura ang kanyang mga video. Hindi lang yan. Ito pa, The Revealers. Alam nyo kung paano ito mamimersonal sila. Grabe ang pamimersonal. Gamit ang mga aklat katoliko na pinagputol-putol nila. Pero, tulad ni Tinig ng Karunungan, biglang deleted din ang video ng The Revealers. Ni isa, wala na. Napagalitan ba sila? Dahil nasupalpal sila sa pagsagot natin punto por punto sa mga aklat na ginagamit nila? Tatalakayin natin ito mga kapatid, samahan ninyo ako. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muli magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At sa mga suki nating taga-subaybay, inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe para sa mga bago pa lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Sa lahat nating mga suking taga-subaybay, excuse me, kung saan man kayo ngayon nagsubaybay, inaniyahan natin
na i-comment ninyo kung saan kayo nagsubaybay ngayon sa iba't ibang bahagi sa ating bansa at sa iba't ibang mundo, ay iba't ibang bansa sa ating mundo, no? Welcome po sa lahat mga kapatid. So, nakapagtataka talaga yung video ni Sinita na alam nyo naman ay NC, grabe ang pamimersulan. Si Sinita biglang nawala. Biglang naglaho. Di ba? Oh. Yung isa naman na banat ng banat, sinagot natin, abay, bigla ding naglaho. Oh. Ngayon, sinagot natin yung grabing tuligsa nitong sa tinig ng karunungan. Natin kasi itong taong ito madaya ito eh. Si Tampered nang kakatyan ng bahagi ng video mo tapos i-out of context niya kung ano yung sinabi mo. Yan yung ginagawa niya kadalasan kay Munting Kaalaman eh. So kung ang pagputol-putol ay pandaraya, edi ibig sabihin matagal nang ginagawa nila dahil sa pagputol-putol sa mga aklat Katoliko. Pero nakapagtataka, bakit kaya noong sinagot natin ang kanilang mga tuligsa tulad ni Tinig ng Karunungan, ito, bigla na lang 4 na video hanggang nabura talaga ang video niya nung sinagot natin. Sinagot natin punto por punto. Kahit grabe ang pamimersonal nitong The Revealers. O, tingnan niyo. Napansin niyo ba? Maraming salamat ni Centurion sa suporta. Napansin niyo? O, nawala ang video nila. Ni isa. Wala na. The Revealers. Bakit kaya? At dahil ba ginamit nila yung estilo na mga ministro, lalo na sa pakipagdebate, mga kapatid, na yon ang dahilan kung bakit marami ang natangay sa maling akala. Kaya kahit deleted na yung video nila, ito kasi isa sa mga video na sinagot natin at ito din ang dahilan kung imagine si General Torre noon naging kaaanib sa INC. Ibig sabihin, napaniwala nila na ang Iglesia ni Cristo ay tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Si Rodante Marcolita. No? Ito, tiwalag na dito si General Torre. Dahil nagsimula ang pagtiwalag niya noong tinanggap niya ang assignment sa region, rehiyon kung saan kaanib na nakatira si Apollo Kibulos. Pero si Senador Rodante Marcoleta, Nangyari. Magtatayo ako ng 1 milyong pabahay sa loob ng 1 taon. Ang ilang taon? 3 taon na. Nasaan numero ang pabahay? 1, Nasaan? tumutuligsa sa Naglatag kami ng 5,000 flood control project. Pangulong Bongbong Marcos, aktibong kaanib sa INC siya. At makita ninyo, dami talagang mga umanib sa INC. Ganyan karami mga kapatid ang nadala at napaniwala sa iglesyang itinatag ni Felix Manalo. Kaya sa mga nagsubaybay ngayon, di basta-basta na, lalo na sa mga magulang, na di ninyo maturuan ng katisismo at aral ng simbahang Katoliko ang mga anak ninyo. Dahil sa kanilang mga tuligsa, kahit deleted na, posible na delete ang kanilang video, binura talaga nila para di mabisto yung matagal na nilang taktika. Yun kasi ang mga aklat na ginagamit nila sa debate. At ito ang sinagot natin punto por punto. Kung wala kayong kopyang nito, abay, talagang mapauo kayo.
Kaya i-share ninyo ang videong ito sa mga kapwa Katoliko, mga kapatid. Bakit? Para magabayan sila. No? Halimbawa, ito ang isa sa mga tuligsa, pero burado na ang videong ito. Deleted na nila. Ano sa palagay ninyo? Bakit kaya na sa grabe nilang pamimersonal, atake personal, no? Biglang deleted na ang video. Hello kay Oliver, Bro Oliver, no, diyan sa Italy, Rome. Kumusta? Okay. Sa lahat ng mga nagsubaybay. Ito mga kapatid, kapansin-pansin, ito ang taktika nila sa pagtuligsa sa ating pananampalataya. At ibalik natin, kahit burado na ito, swerte, meron tayong kopya. Na ang paksa po na ating tatalakayin, hindi Kristiyano ang Iglesia Katolika sa pangalan, sa kalagayan, at lalo sa aral. Sapagkat Ayan, hindi daw Kristiyano ang simbahang Katoliko. Paano ngayon? Ha? Nagsusuwagan sila saan? Sa kanilang aklat mismo na ang may akda ay si Felix Manalo. Yung aklat na ang sulo sa ikatitiyak sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ipinalimbag ng pangasiwaan ng ang pasugo at nakasulat diyan 42 Broadway, New Manila, Quezon City, 1947 pa yan. Sinabi nito kasing mga taga-revealers na ang simbahang Katoliko ay hindi Kristiyano. Salungat ito sa aklat, kaya nga binura. Binura ang mga video nila, deleted ang video nila dahil nabukeng sila. Tingnan niyo mga INC, kung may kopya kayo sa aklat na ang sulo sa ikatitiyak sa Iglesia Apostolika Katolika Romana, 33 na pahina. Di ba sinabi nila, ang simbahang Katoliko hindi daw Kristiyano sa kanilang pagtuligsa, oh? gaya po ng ating nalalaman, inaangkin ng simbahang Katoliko na sila di umano ay mga Kristiyano. Oh, so, ngayon, gusto nilang ipalitaw na ang simbahang Katoliko ay hindi Kristiyano. Pero ano ba ang nakasulat sa aklat na ang may akda ay si Felix Manalo, ang founder nila, sa pahina 33, ang sulo sa ikatitiyak sa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Nakasulat yan, ang bagong Kristyanismo. Oh, ano yan? Ang simbahang Katoliko, Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana, na gustong ipalitaw nila dito na ito daw umano ay nagawa ni Emperador Constantino sa maging relihiyon ng imperyo. O ngayon, kung sasabihin nila na ang simbahang Katoliko ay hindi Kristiyano, abay, nagsusuwagan sila sa aklat mismo na ang may akda ay ang kanilang founder. Di ba? Hindi lang yan. Gusto nila letra por letra, kaya yun ang dahilan na bawat doktrina nila may katumbas na sali ng Biblia. Kaya sasakyan natin ang gusto nila na dapat may mabasa. Ang problema lang, pag may mabasa na, ang sigaw nila ay tampered. Bakit? Halimbawa, sa Paraphrase on the New Testament ni Richard Baxter, may mabasa kasi tayo sa Romans chapter 11 verse 12 na ang nakasulat, if the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin, and full of the Jews, how much more when they shall become Christians will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church?
dito pa lang sa saling ito, mga kapatid, alam na. No? Butata na sila. Tuloy natin. Kaya di tayo magtaka kung bakit itong grupo ng The Revealers ay dali-daling binura ang kanilang video. Binura ang kanilang video noong sinagot natin punto por punto. Bakit nabisto sila? No? Tuloy natin dito ang mga The Revealers. At sila di umano ang nagtataguyod ng tunay na aral, kaya buong pagmamalaki nilang sinasabi na sila raw ang tunay na iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo. Well, totoo naman, alang naman na ang tunay na iglesia na tatag ng ating Panginoong Jesucristo, yung tatag ni Felix Manalo. May nag-comment dito sabi niya, anong nangyari sa The Revealers? Bakit dito sa amin mga INC defenders, hindi na sila sumasagot? Siguro pinagbawalan na sila. Yun. Binura ang kanilang video. Itong videong ito, burado na. Pero ito ang kadalasang taktika nila. No? Ano daw? Tayo daw Katoliko ay umaangkin na tayo'y tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ano kayo? Hello? Kayo mismo ang nagsabi, si Sinita, na ang simbahang Katoliko ang unang iglesia ni Kristo. O paano ngayon? Pakinggan natin, Sinita. Pasok. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Yun po ang paglitaw ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po yan natatag bilang pasimula ng organisasyon. Talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Ngayon, kung ang tanong ni Talibong, mababasa ba sa Biblia? Mababasa ba sa Biblia na sa pasimula, ang Iglesia Katolika, Iglesia ni Kristo? Literal po, wala. Yan po ay naganap sa pamamagitan ng hula. So, napansin ninyo, ang Iglesia Katolika ay siyang unang iglesia ni Kristo? Yun din ay naganap umano sa hula. Si Sinita lang ba ang nagsabi niya na INC? Mismo si Mr. Sandoval na ministro ninyo. Ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. See? Ang ganda ng tawa ni Sinita diyan na ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo. So, pagkatapos sasabihin nitong mga taga-The Revealers na miyembro ng INC, mga ngaral ng INC na inaangkin lang ng simbahang Katoliko. At kung tingnan pa natin ang pasugo mismo, pasugo Abril 1965 sa pahina 4, anong nakasulat? Nasa inyong pasugo yan, So we don't question the claim of the Catholic apologist that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. Nako. Pagkatapos sabihin nila, inaangkin lang natin, sila mismo sa kanilang pahayag, mga kapatid, pinatunayan. Pasugo Magazine, Abril 1965, pahina 41, so we don't question the claim of the Catholic apologists that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. So kung itinuturo ng Iglesia ni Kristo, natatag ni Felix Manalo na ang Iglesia Katolika ay ayon sa napakinggan niyo, hindi daw umano tunay na Kristiyano, bakit yung nakasulat sa Pasugo Magazine
1965, pahina 41. Tingnan niyo, di ba nakasulat yan? Ang pahayag, we don't question the claim of the Catholic apologist that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. So, pagkilala yan sa historical claim, mga kapatid, na ang pahayag ay malinaw na nagsasabing hindi nila kini-question ang claim ng mga Catholic defenders na ang simbahang Katoliko ay matutunton ang pinagmulan nito hanggang sa mga apostol. So, ibig sabihin, kinikilala yung historical continuity ng simbahang Katoliko. So, kung ang batayan ay ang pagiging Kristiyano ay koneksyon sa mga apostol at kay Kristo at kinikilala ng mismong pasugo magazine ng INC ang historical claim na iyon, hindi madaling sabihin hindi Kristiyano ang simbahang Katoliko nang walang pagkakasalungatan sa sariling pasugo magazine mismo ng INC, di ba? Okay, tuloy natin. Kaya di kayo magtaka kung bakit dali-daling binura nila ang kanilang mga video. At ang mga kaanib di umano, yan sa simbahan na yan ay mga Kristiyano. Kaya sa pagkakataong ito, patutunayan po namin sa inyo na lahat ng pag-aangkin ng Iglesia Katolika tungkol sa bagay na yan ay pawang walang katotohanan. Okay, kung ang pag-aangkin ng simbahang Katoliko ay pawang walang katotohanan, pansinin ninyo. At sinagot natin ito ang video nila na naninira sa pananampalatayang Katoliko. Pagkatapos ngayon, anong nangyari? Binura nila ang kanilang video. Kung sila'y nagsasabi at nanindigan ng katotohanan, bakit burado ang video ninyo? Ha? Bakit? Meron ba kayong kinatatakutan na mas lalong madidiin ang Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo sa paggamit ninyo sa mga aklat Katoliko? Bakit? Tuloy natin sila. At ang Iglesia Katolika ay hindi po Kristiyano sa pangalan, sa kalagayan, at lalo na po sa aral. So ang Iglesia Katolika daw, hindi Kristiyano. Yon talaga ang doktrina nila sa kalagayan, sa aral, pero paano nila ipaliwanag ang nakasulat sa ang sulo na ang may akda ay si Felix Manalo? Na mabasa natin ang bagong Kristyanismo na tumutukoy sa simbahang Katoliko sa pahina 33 sa naturang aklat. At nanindigan sila na ang simbahang Katoliko ay hindi Kristiyano. Kung ang simbahang Katoliko hindi Kristiyano, paano nila tutulan itong kasama nila mismo na nagsabing ang Katoliko ay unang iglesia ni Kristo? So therefore, ang Katoliko'y unang Kristiyano. At sila, dahil hindi sila Trinitarian at invalid ang kanilang biniyag, mga kapatid, hindi may turing ang INC na Kristiyano. Tuloy natin. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Yun po ang paglitaw ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po yan natatag bilang pasimula ng organisasyon. Talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Ngayon, kung ang tanong ni Talibong, mababasa ba sa Biblia? Mababasa ba sa Biblia na sa pasimula, ang Iglesia Katolika, Iglesia ni Kristo? Ayan. Mga kapatid, sila mismo na napansin ninyo na pinatunayan ng taga-INC na ang simbahang Katoliko ay siyang unang iglesia ni Kristo. Ngayon, paano ngayon? Di ba nagsusuwagan? Kaya di kayo magtaka kung bakit burado ang video nila. Bakit? Una, binura yung tinig ng karunungan. Ito, ang tinig ng karunungan. Nung sinimulan natin sa pagsagot, burado ang video. Napansin niyo? Na ang paksa po na ating tatalakayin, hindi Kristiyano ang Iglesia Katolika
Yan, taga the Revealers yan. The Revealers. Oh, yan. Wala na kayong makita na video. Pansinin niyo, burado na. Etong video na muli nating tinatalakay ngayon, abay, biglang naglaho. Kayo, tatanungin ko kayo, bakit kaya? Kung sila'y nanindigan na nasa katotohanan sila mga kapatid, bakit biglang naglaho ang video na ito? Tulad ito, Na ang paksa po na ating tatalakayin, hindi Kristiyano ang Iglesia Katoliko. hindi Kristiyano ang Katoliko pero nasupalpal na sila sa aklat na ang sulo na ang may akda ay si Felix Manalo at nasupalpal sila sa maring aral nila sa The Paraphrase on the New Testament ni Richard Baxter sa Romans chapter 11 verse 12 dahil ang mabasa diyan na makita natin the glory and the greatness of the Catholic Christian Church. May mabasa talaga diyan mga kapatid, no? Kaya supalpa na sila. 'Yun ang dahilan kung bakit biglang nawala ang kanilang video. Ituloy natin. Ang salitang Kristiyano. Yun po muna ang ating alamin. So ang salitang Kristiyano, 'yun daw umano ang alamin nila. Pakinggan po nila, babasahin natin ang Gawa 11:26. At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong 1 taon sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Ayun. Sa talata po na yan na ating binasa, binabanggit na pinasimulan anyang tawaging mga Kristiyano, yung binabanggit na mga alagad na nasa Antioquia. Walang problema tayo na ang mga alagad na nasa Antioquia tinatawag na Kristiyano. At remember na si St. Ignatius sa Antioch, siya ang unang gumagamit ng Catholic in order to distinguish the true church founded by Jesus Christ between the schismatic churches. So, di pwedeng gagamitin ng INC ang gawa ng mga apostles dahil alam nyo naman kung kailan at sino ang nagtatag ng INC. Sino ba ang nagtatag? Batay mismo sa kanilang Pasugo Magazine. Tingnan natin mga kapatid, no? Batay mismo sa kanilang Pasugo Magazine. Napakalinaw na ang founder, ito, makita ninyo. So, diyan pa lang, sa Pasugo Magazine, na ang may akda ay si Marie F. Ruiz, sinabing si Felix Manalo, founder and head of the Iglesia ni Cristo. Kaya sa ating pagtalakay na ito mga kapatid, Muslim Islam, shout out daw. Ating sinagot itong matagal na nilang mga taktika. Kaya nagtaka lang tayo, bakit biglang binura nila ang video nila. Eto, mula kay Tinig ng Karunungan, burado ang video. Pagkatapos, punta sa The Revealers, burado ang video. Di ba kayo nagtaka? Na sila umaangkin na sila daw ay tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Pagkatapos, gamit nila ang mga aklat na Katoliko, pinagputol-putol nila. At iyon ang dahilan kung bakit nabuking sila. Ang nakapagtataka, biglang binura ang kanilang mga video. Bakit kaya? Ano sa palagay ninyo mga kapatid? Na kung makita ninyo, grabe talaga ang kanilang pamimersonal na pangatake, di ba? Grabe. Pero bakit biglang burado
ano ang nasa likod ng paglaho ng kanilang mga video.